Okay, dalawang tulong na lang guys, or isang tulong na lang kasi kung hindi tayo matutulog ng 31, New Year na po. And with that, Happy New Year po sa inyo. For today's video po, gusto ko pong ma-share sa inyo or mailatag tong information na to for the question na kanino ba magandang mag-save ng pera? Kay GCash ba or kay Maya? Which is something a dilemma rin po for an ordinary Filipino. Bakit? Kasi hindi naman po lahat ay financial savvy na alam yung Maribank, 'di ba? Alam yung Tonic Bank, yung CIMB Bank, na may magagandang benefit and interest. Hindi naman po lahat ganon. Karamihan po pa rin po sa mga tao nagre-rely sa paggamit ng GCash at ng Maya. And usually, hindi nila alam kung alin ba sa dalawa ang best na pag-savean ng pera. So in this video, ilalatag po natin kung alin sa dalawang to ang maganda at pwede nyong paglagyan ng inyong pera. At kikita pa ng interest na mas malaki. So samahan nyo ako, pag-usapan natin yan. Sit back and let's discuss. Coming right up. Hi guys, this is Pat and you're in Pat Quintos Review TV. So if you're new here in my channel, I do reviews about personal finance na meron akong experience or meron na akong knowledge na ginawa ko niyan ng videos and playlists na makikita nyo dito sa taas. At kung bago ka dito sa channel ko, you may want to consider subscribing to my channel. Yeah, for a common Filipino, for a common tao, hindi talaga sila aware with other financial products na meron tayo sa market. Like Maribank, one of the best. Netbank, CIMB, di ba? Yan yung mga magaganda yung interest rate. However, for a common Filipino, ang madalas na nakikita lang nila is GCash. And alam nila na ang competitor ni GCash is si Maya. Kahit papano alam nila yung mga traditional bank, but they wanted to go for kahit papano mas convenient. Kaya sila naglalagay ng pera sa e-wallet sa GCash. Possible din na hindi nila alam na sa loob ng mga e-wallets na to ay may mga savings account na better option for them to store their monies. So, kadalasan siguro ang ginagawa ng common Filipino is that nilalagay nila ang pera nila sa kanilang e-wallet lang. Which is, it is not recommendable or advisable. Bakit? Ito po, pag-uusapan po natin. So, unahin natin si Maya. Si Maya, meron din nga siyang e-wallet. But hindi ko po nire-recommend talaga maglagay kayo ng pera sa e-wallet. What is recommended is that if you have medyo large amount of money, you store it to your savings bank. And in this case, kay Maya Savings Bank. With Maya Savings, yung pera mo can earn up to 3.5% na cap up to 5 million pesos. Ibig sabihin po neto, kung meron kang less than 100,000, nilagay mo dyan, it would earn 3.5% of interest. Na kapag nilagay mo po yan sa e-wallet lang ni Maya, wala pong mangyayari. Thus, kung dyan po kayo naglalagay ng pera, bumababa pa po ang purchasing power because of inflation. Pero kapag nilagay po natin yung pera natin dyan, nag-open po tayo ng Maya Savings Account, doon po natin ilagay, kahit pa paano mapre-preserve po ang purchasing power ng perang sinisave nyo. Now, let's move on kay GCash. So, sa GCash e-wallet, wala naman po siyang bank, di ba? Hindi po siya katulad ni Maya. Maya is a bank. Si GCash is an electronic wallet lang. However, guys, GCash partnered with couple of companies to provide banking service within the GCash app. Ang kinagandaan po kay GCash is medyo po siya, diverse po ang pagpipilian nating banks. Meron po diyang traditional bank, meron po diyang rural bank, and meron din po diyang mga universal bank or commercial banks na katulad po ni CIMB. So, ano-ano po ba yung mga banks under GCash? So, unang-una na nag-partner with GCash ay si CIMB. When you open a GSave account sa loob ng GCash nyo, you will be given around 2.4% na interest. And it can go as high as 5%, 7% interest right now. Depending yan sa promotion ni CIMB. So, you may want to check the CIMB website for their current promos. Next is a digital bank, which is si Uno Bank. Kay Uno Bank naman, yung pera nilagay mo dyan can earn as high as 3.5% if ang nilagay mong pera dyan ay minimum ng 5,000. 5,000 and above can earn an interest of 3.5%. Pero pag below 5,000 po ang nilagay nyo dyan, mag-earn lang po yan ng 3%. Pero kung titingnan nyo, mas okay na rin po yan versus the base interest ni CIMB. Next is si Maybank. Hindi po Maya Bank ha, Maybank po. Maybank is a traditional bank. Though medyo mababa po ang interest niya, ang interest po na binibigay lang po niya ay 0.35% per annum. Though nagbibigay rin po sila ng promotion every now and then that interest can go as high as 5%. But promotion lang po yun. Medyo hindi po ganun ka-attractive itong offering ni Maybank versus sa mga other banks na nasa loob ng GSave. Next is a traditional bank, si BPI. So si BPI partnered with GCash to offer the BPI My Save Up account. So ito naman, dahil traditional bank siya, talagang sobrang baba po ng interest. Yung interest po niya ay naglalaro lang sa less than 1%, 0.02%.
0.925%. Sobrang baba po niya. Parang hindi po siya makakatulong to preserve the purchasing power ng pera nyo. The good thing lang dito with BPI is kilala si BPI, thus medyo secured ang pera nyo. Pero for me, hindi siya ganun ka-attractive. Last but not the least is si Cebuana. Cebuana, meron siyang easy savings. Not sure if you're aware, hindi lang po sanglaan talaga si Cebuana. We have reviewed Cebuana na rin po, which is this. Tinatawag din po silang microbank because they offer micro savings account. Kay Cebuana naman, their interest can go as high as 3.5% but the base interest po ay 3%. So there are promotions kaya umaabot ng 3.5%. Maganda po siya, mataas po ang interest. However, medyo mag-ingat po kayo dahil medyo hindi po ganun kalakihan yung bangko na to. Some have reported that are having issues with transferring money in and out with Cebuana Easy Savings. So medyo test nyo na lang po muna. But for me hindi po ako comfortable gumamit ng Cebuana e-savings because of these reported issues. Okay, nakita nyo po yung interest ng mga banks under GSave. Kung interest at interest lang naman din ang pag-uusapan natin, mas okay na po na mag-bank kayo with Uno Bank or even CIMB Bank. Ito po yung two banks na highly recommended ko po na paglagyan nyo po ng pera nyo instead of sa e-wallet lang. Just note lang po na free po ang transfer from your GSave papuntang e-wallet and from your e-wallet papuntang GSave. Thus, pag nilipat nyo po yan sa bank under GSave, kumikita pa po yan ng interest and at the same time, mas secured po ang pera nyo. Ngayon, balik na po tayo sa question na saan po mas maganda? Sa Maya Bank po ba? Or sa GCash with varieties of bank na pwede nyo pagpilian? Well, it depends po sa pangangailangan nyo. Ako po, I am drawn towards sa malalaking interest and mas secure na account. For me, ang pipiliin ko po ay si Maya Savings Bank. So, kung bago lang po kayo fina-follow ako, katulad po neto na nagkaroon po ako ng 100,000 savings challenge kay Maya Savings, wherein yung pera ko pong 100,000 ay kumita na ng around 500 plus pesos sa loob lamang po ng 22 days. And ibig sabihin lang po neto, factoring the current inflation, hindi po nawala ang purchasing power ng 100,000 ko and kumita pa po siya. Thus, comparing the benefits na nakukuha ko kay Maya Savings versus dito sa mga banks under GSave, mas recommendable ko po talaga itong Maya Savings Bank. But again, it really depends on what are you looking for a bank na paglalagyan ng pera nyo. But kung meron akong isang gustong i-highlight sa inyo is that never put your money sa e-wallet lang. Kung kayo po ang papapiliin ko po, alin po sa dalawang service ang pipiliin nyo? Ang Maya Bank po ba or ang GSave? At bakit? Let me know sa comment section sa baba for your chance to win 1,000 pesos sa ating weekly GCash giveaway. Yun lamang po for today's video, but before we end this video, mag-shoutout po muna tayo at shoutout kay Ken at Kendra TV at Ken Kendra TV. Sabi po niya ay, thank you for the info, Sir Pat. Yan. Kay Ken at Kendra TV, shoutout po sa inyo. Thank you so much din po for watching and supporting my videos. And again, Happy New Year din po sa inyo. I hope you can like this video, leave a thumbs up, and if not, wala namang problema dyan, but continue to support me by subscribing to my channel by clicking the subscribe button and also the bell button sa tabing subscribe para mag-receive kayo ng latest notification sa lahat ng upload ko. Again guys, this is Pat Quinto and you're in Pat Quinto's Review TV. Bye-bye!